Ang modernisasyon ng Philippine Navy ay hindi na lamang nasusukat sa mga plano at konsepto sa papel. Sa kasalukuyan, ito ay malinaw ng makikita sa pamamagitan ng konkretong mga sistema, malinaw na procurement pipelines, at lalong sopistikadong kakayahang pandigma. Isa sa mga pinakamalinaw na indikasyon ng transformasyong ito ay ang tuloy-tuloy at sistematikong pag-unlad ng Weapons and Sensor Systems Upgrade Program para sa Miguel Malvar class warships. Ang Miguel Malvar class ay unang isinulong sa ilalim ng Corvette Acquisition Program na idinisenyo upang palakasin ang kakayahan ng hukbong dagat sa coastal at offshore patrol mission. Gayunpaman, habang umuusad ang proyekto at lumilinaw ang mga kinakailangan sa operasyon, unti-unting nagbago ang papel ng mga barkong ito. Sa kanilang commissioning, ang Miguel Malvar class ay opisyal na muling itinalaga bilang mga frigate, isang hakbang na sumasalamin hindi lamang sa kanilang displacement at laki, kundi pati na rin sa kanilang mas malawak at mas agresibong papel sa fleet operations. Ang muling pagtalagang ito ay hindi simpleng administratibong desisyon. Sa halip, ito ay isang malinaw na doctrinal shift sa loob ng Philippine Navy. Ipinapakita nito ang pagkilala na ang Miguel Malvar class warships ay hindi lamang magsisilbing patrol platforms, kundi bilang frontline surface combatants na may kakayahang mag-operate sa contested at high-threat maritime environments. Sa konteksto ng lumalalang tensyon at mas masalimuot na seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, ang ganitong kakayahan ay itinuturing na kritikal. Batay sa mga impormasyong magagamit hanggang 16 na Disyembre 2025, ang Weapons and Sensor Systems Upgrade Program ng Miguel Malvar class ay patuloy na sumusulong sa isang maingat, metodikal at pangmatagalang paraan. Sa sentro ng prosesong ito ay ang Technical Working Group, TWG, na kasalukuyang nagsasagawa ng masusing pagrepaso at paghubog sa Terms of Reference, TOR, para sa Surface-to-Air Missile, SAM, component ng upgrade. Ang yugto ng TOR refinement na ito ay may napakalaking kahalagahan. Dito tinutukoy ang mga technical, operational at integration requirements na magdidikta sa magiging anyo ng air defense capability ng barko sa loob ng maraming dekada. Ang mga desisyong gagawin sa yugtong ito ay hindi lamang makaaapekto sa kasalukuyang kakayahan ng Miguel Malvar class, kundi pati na rin sa kanilang potensyal para sa mga susunod pang modernisasyon. Isa sa pinakamahalagang tampok ng Miguel Malvar class ay ang katotohanang ito ang kauna-unahang ship class ng Philippine Navy na nilagyan ng Integrated Vertical Launching System, VLS. Ito ay isang makasaysayang hakbang para sa hukbong dagat ng bansa. Hindi tulad ng tradisyonal na deck-mounted missile launchers, ang isang VLS ay nagbibigay ng tunay na omnidirectional firing capability na nagpapahintulot sa paglulunsad ng mga missile sa anumang direksyon nang hindi kinakailangang i-maneuver ang barko. Sa praktikal na pananaw, nangangahulugan ito na ang Miguel Malvar class ay kayang tumugon agad sa mga banta mula sa himpapawid na nagmumula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ito ay isang napakahalagang bentahe sa modernong digmaang dagat kung saan ang mga saturation attacks, multi-vector threats at kombinasyon ng manned at unmanned aerial systems ay nagiging mas karaniwan. Para sa Philippine Navy na nagpapatakbo sa isang masikip at geopolitically sensitive na maritime environment, ang ganitong kakayahan ay lubos na nagpapataas ng survivability at mission effectiveness ng mga barko. Higit pa rito, ang integrated VLS ay nagsisilbing future-proofing measure para sa Miguel Malvar class. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang standardized launch architecture, nagkakaroon ng Philippine Navy
ng kakayahang mag-integrate ng iba't ibang missile systems sa buong service life ng barko. Ito ay napakahalaga sa panahon kung saan ang missile technology ay mabilis ang pag-unlad at ang mga banta sa rehiyon ay patuloy na nagbabago. Kabilang sa mga missile system na compatible sa VLS ng Miguel Malvar class ay ang VL Mica family, kabilang ang mas makabago at mas may kakayahang VL Mica NG New Generation. Bagamat ang kasalukuyang TOR refinement ay nakatuon muna sa paunang surface-to-air missile capability, ang pagiging compatible sa VL Mica NG ay nagbibigay ng isang malinaw at kredibleng landas para sa mga susunod na upgrade. Ang VL Mica NG ay may kakayahang umabot sa mahigit 40 kilometro na engagement range. May mas advanced na seeker systems, mas mataas na resistensya laban sa electronic countermeasures, at mas mahusay na performance laban sa mga modernong banta gaya ng sea skimming anti-ship missiles, high maneuvering aircraft at ilang uri ng unmanned aerial vehicles, UAVs. Kung ito ay maisasama sa hinaharap, lubos nitong mapapalawak ang air defense envelope ng Miguel Malvar class at higit pang palalakasin ang kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng operasyon sa mataas na antas ng banta. Sa kabuuan, ang Miguel Malvar class weapons at sensors upgrade ay nagsisilbing malinaw na simbolo ng paglipat ng Philippine Navy mula sa aspirational modernization patungo sa aktwal at nasusukat na combat capability. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtatayo ng isang hukbong dagat na hindi lamang handa sa kasalukuyan, kundi may kakayahang umangkop at lumaban sa mga hamon ng hinaharap.